sa yung bago natin dyan. Of course, welcome Brother Sam. Praise God. Hallelujah. Mga bilang chapter 14. Bilang chapter 14. Verse 8. Numbers chapter 14 verse 8. Nandiyan na po ba kayo? Kung nandiyan na kayo, sumunod kayo sa pagbasa. Sabi dito, if the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land flowing with milk and honey. Sa Tagalog, kung pinalulugdan tayo ng Diyos, siguradong dadalhin tayo sa lupang pangako, ang lupain na kung saan dumadaloy ang pulot gata. Pulot honey, pulot pukyutan at gatas. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Dadalhin niya tayo sa masaganang lupain. Yan yung pangako ng Diyos. O Diyos, maraming pong salamat sa paglilinis mo sa bawat ito sa amin. Kasama ako doon, Panginoon, sa may kakulangan. Maraming pagkakamali. Pero salamat po sa iyong biyaya. Puno kami ng grasya. Sa kabila ng lahat, minahal mo kami. Pinatawad mo kami. Pinangakuan ng napakaraming pangako. Pero nais mo, Panginoon, na ma-met namin, matugunan din namin ang mga bagay na alituntunin mo para lubusan namin matanggap ang full package of your blessings. Ayaw namin, Panginoon, na maranasan yung naranasan ng mga Israelita ng 40 years in the wilderness. Nandyan ang sisihan, nandyan ang pag-reason out, nandyan lahat, lumabas ang totoong tao. Salamat, Panginoon, at nag-iwan ng magandang halimbawa si Joshua at si Caleb na sila ay may kakaibang espiritu sa kadahilan ng sila ay sumunod sa iyo ng buong buo at puspos ng pananampalataya dahil sa pangitain na nakikita nila na walang higanti na pwedeng kumalaban sa kanila sapagkat kasama nila ang Diyos. Gayon din kami, Panginoon. Hindi ka man namin nahihipo, hindi ka man namin nakikita ng aming physical na mata. But we have the spiritual knowings inside of us that we know that we know that we know that we are the child of God. And we know that we will possess our inheritance. Amen. So, Holy Spirit, speak to us. Speak to us, Lord, because only your voice will give us the illumination and the transformation of our lives. In Jesus' name we pray. Can we sing a song? Awitin natin yung a song of worship. Maliban sa pangako, a song of worship. I want to worship first. Alam ko na kapag-worship na kayo, pero I want to worship the Lord. We want to worship together so that the Holy Spirit will be the one, will be seen or will be felt in our midst. Let His kingdom come. Everybody now close your eyes. No extra movements. No extra movements. No talking. Just focus on the Lord now. Imagine that He is sitting now. Jesus sitting on His throne. Kingdom come.
Happy birthday, Nance. Hallelujah. Sit down in the presence of God. God's righteousness revealed. Mahahayag ang katwiran ng Diyos. Because of His grace, I'm standing in the pulpit. And because of His grace, everyone enter into the holy place. Without the blood of Jesus, we cannot enjoy His love for us. His kindness and His forgiveness. If you only knew, kung alam lang ng bawat isa sa atin, mga pangako ng Diyos. No more time to play. No more time to be passive. Passive means just an average Christian. No more time to delay or to procrastinate, yung laging padili-dali, yung pabagal-bagal. No more time to sleep in the time of harvest. No more time. And no more time to sin in the words of God. No more. It's about time for us to caught the vision. Kailangan makuha mo ang pangitain ng Diyos sa season na to. Or else, you will be like the Israelites. They're already going to the promised land, yet, because of their carnality in their minds, the 10 spies represent the 10 leaders of the tribe of Israel. And even in the church, there are leaders in the church. Hindi kaya ng pastor, pangatawanan lahat ang tungkulin. Lalo, ang isang babae may mga kahinaan. Kaya nga mostly ang mga pastor ay lalaki. But because God is not a God of partiality, hindi siya nagtatangi. Dahil doon sa 120 persons in the upper room, nandun din ang mga kababaihan na tumanggap ng pangakong banal na Espiritu. You will read the book of Acts chapter 1 and 2. 120 persons are present in the upper room, waiting for the promise of the Father to give them the Holy Spirit. Because Jesus said, don't go. Wag muna kayong hahayo. Don't preach without the power of the Holy Ghost. Because it's the power of the Holy Spirit will give you the power to become a witness. The Holy Spirit will give you the spirit of boldness to speak forth the Word of God. And it's the power of the Holy Spirit to heal the sick, to deliver those who are captives. To open the eyes those who are blind. It's the power of the Holy Spirit. So the church was born because of the power of the Holy Spirit. It began on the book of Acts chapter 2. At tayo yung recipients, tayo po yung mga tumanggap na kaligtasan, tayo mga hintil. Amen? We are not the chosen one, it's the Jew who do. But because of their stubbornness, rebelliousness, idolatry, yan ang mga kasalanan nila. They are full of idols. Idols means you are worshiping other gods.
You are worshiping the creation rather than the Creator. You are worshiping material things. Dahil natikman nila ang buhay sa Egypt, masarap sa Egypt, they want to go back and taste again the world. Although they are captives, sila ay bihag ng kamunduhan. Egypt represents the world, the worldly system. And even in us, sa atin, buhay Kristiyano, bagamat tinubos na tayo ni Kristo, na ating Panginoon tagapagligtas, sabi ni Jesus, whom the Son sets free is free indeed. Ang pinalaya ni Kristo ay malaya na. Malaya na tayo sa kasalanan. Amen? Tinubos na tayo. Galatians 3:13, ang ipinako sa krus ay naging sumpa para matubos tayo. Kaya yan ang ipagpasalamat natin. Tayo ang sumpa. Tayo ang may minanang kasalanan, nasa ilalim ng sumpa ng kahirapan sa kaisipan ng mga Hudyo na katulad din ng mga Kristiyano. Na alam na niyang tinubos na siya ng dugo ng Panginoon, na katulad noon sa panahon ni Moses, na binigyan ng instruction ng Diyos na magpatay kayo ng matabang tupa, patayin, at yung dugo ng tupa ay ipahid sa doorpost ng inyong tahanan. At pagsasaluhan ninyo ang karne ng pinakamasarap na lamb. At ginawa yan. At dahil doon sa instruction na yan, lahat ng may dugo na pinahiran nila sa pintuan, the angel of death passed over them. Amen? Nakita niyo ang pagsunod? Kaya yung walang kung merong sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay may walang dugo. For sure, patay sila. Kaya nga, sa panahon noon sa Egypt, they are mourning, they are groaning, because all the eldest, those who are the firstborn sons, lahat ng mga panganay na anak at panganay ng mga kahayupan ay namatay. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon, this is the last plague. Ito na yung final judgment kay Paraon. Sa panahon ngayon, meron din judgment. Amen? Amen. Sa atin, na nasa biyaya ng Diyos, ang mundong ito'y nasa kahatulan. At sinabi nga ni Apostol Pedro, judgment begins at the house of God. Magkakaroon muna ng kahatulan sa tahanan ng Diyos. At mapapansin natin, maging sa gobyerno, nagkakaroon ng matinding exposures. Lahat ng kasakiman, lahat ng immoralidad, lahat ng greed, kasakiman ay na-expose. Because that's the plan of God. God ordained President Noynoy Aquino to become a leader of the Philippines, wherein the battle cry of the President is righteousness. Righteousness. The road to righteousness. The way to righteousness. Walang alam si Noynoy Aquino sa prophetic message na ito ng Panginoon. But God used him. Amen? God used him to cleanse the Philippines because God mandated the Philippines to become a praise nation. Praise nation means you will rule and reign. You are now the head and not the tail. You are above and not beneath. You are always at the top, never at the bottom. Amen. Philippines will rise again. Amen. And you are a Filipino. We are Filipinos, right? Amen. But the difference is we are not just an ordinary Filipinos. We are Christian Filipinos. Amen. We are the children of the Most High God. We are not only the
ulitin na, I'm a born again. Pero huwag kayong pahiya na, huwag niyo ikahiya kay born again. Magpakatapak ka pa ka sa panahon ito na ikaw ay born again. Dahil, kung iisipin niyo pag born again, iba ang tingin nila sa born again. Kaya lang natidefiled dahil merong nalalahukan ng katulad ng mentalidad ng mga 10 spies, full of doubt, full of unbelief, full of fear, and full of carnalities. That's why God said they will not possess the land. They will not enter. They will wander in the wilderness. Paikot-ikot lang sila doon sa kaparangan sapagkat walang ginawa ang mga Israelita kundi magreklamo, magsisihan. Yan ang kwalidad ng mga Israelita sa panahon no? Nagsisisihan. Bakit ka ganyan? Akin yun, akin yun. Spirit of greed. Idolatries. Sumasamba sa mga foreign gods like Baal. Bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sila ay naging alipin ng banyagang Egypt. For how many years? 400 years? More than 400 years. Parang katulad ng mga Pilipino na tayo biniyag ng mga Kastila ng humigit 400. Alam niyo ba yun? Tayo na alipin ng mga Kastila, tayo na alipin ng mga Hapon. Pero salamat sa ating mga bayani. Kaya alam niyo, ang mga bayani, yan ay ating sinasalubuhan. Kung sa panahon noon ay may Bonifacio, may Gabriela Sila, Jose Rizal, sa Kristendom, sa Christianity, meron ding mga bayani. Kayo kaya bayani? Bayani kaya ngayon. Tanungin niyo nga ang sarili niyo kung kayo bayani. Sapagkat ang bayani ay handang magpakamatay sa kanyang paniniwala, sa kanyang credo. Handa kang mamatay sapagkat yan ang iyong sinumpaan. Anong sinumpaan niyo kayo sa ating Panginoon? Meron ba kayong sinumpaan? Si Apostol Pablo, sinabi niya, it's no longer I that live, but Christ lives in me. Amen. The life that now I live in the flesh is now I'm living by His grace through faith because He loves me. Amen. Kung alam mo mahal ka ni Kristo, handa ka rin mamatay para sa Kanya dahil minahal niya. Ikaw muna ang una niyang minahal bago ka nag-responde sa pagmamahal. Sapagkat kung ang babasihan may pagmamahal mo sa Kanya, naku, delikado dahil ang pagmamahal ng tao pabago-bago. Mahal kita ngayon, pero mamaya pag may nakita na yung mali, hindi ko na ito mahal. Hallelujah. Ganyan ang basihan ng tao. Unconditional at conditional love. Hallelujah. Amen ba? Yes. Mamahalin kita, pero dapat ngayong Pasko, ay, bigyan mo ako at bibigyan din kita. Bigayan. Bibigyan kita, bigyan mo muna ako. O bibigyan kita, then bibigyan mo rin ako. Ganyan ang basihan ng tao, may kondisyon. Ang Diyos, yan ang kagandahan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi mo man siya mahal, mahal ka pa rin yan. Hindi ka man tapat, tapat pa rin siya. Amen! Ganyan si Jesus. Kaya ang bawat isa sa atin dapat maintindihan ano ba ang tinanggap mo? Sino ba ang tinanggap mo? Kung relihiyon pa rin ang tinanggap mo, dapat wala ka rito ng kanado ka sa malaking simbahan. Hallelujah. Sapagkat kung tinanggap mo si Jesus at meron ka ng relasyon sa Kanya, karapat dapat ka sa Agape Church. Amen. Sapagkat dito'y walang Diyos-Diyosan. Pastor, hindi na nasa pa sa Diyos, hindi na ako nalawad sa mga revolto. Pero, mas nauuna naman. Mas nauuna naman kung ano yung inuuna nyo. Ay, ang dami kong labada. Maglalabada na muna ako. Kaya, seek labada first. And labada will be
added unto you. Ay, inuna mo yung labada. Kaya, ay, bakit kaya hindi mangubos ang labada ko? Sapagkat inuna mo yung labada. Kaya labada, added. Amen? Inuna mo yung trabaho, kaya tumambak ang trabaho sa'yo. Pero pag inuna mo ang Panginoon, dagdag ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Kaya ang tunay na bayani ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Buong tapang na hinaharap niya ang problem. Buong tapang na hinaharap niya ano mang hilahin. Hindi siya bumibigay na kaunting problema. Ayoko na. Ayoko na ka-born again. Dami naman dyan nakakatisod. Hallelujah. Kailangan mong maranasan ang pagsubok, pagtitiis dahil kay Kristo. Amen. Sapagkat kung walang pagsubok, walang pagtitiis, walang suffering, how can you be identified with Christ? Because all of the disciples of Christ suffered for His sake. Jesus first suffered for us. Amen. But the disciples will also suffer for His sake. Amen. We suffered. That's why rejoice in times of suffering. Because the time that you are weak, God will make us strong. You cannot depend. Hindi mo pwedeng asahan, malakas ako. The time nga na malakas ka, diyan ka nga titirahin. Amen. Amen? The time na malakas ka, diyan ka titirahin, diyan ka ititest, diyan ka susubukin. But sinabi ni Zechariah, it's not by might, it's not by my power, but by the Spirit of the Lord. Dahil sa Espiritu ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na nanaan sa atin, sa kaisipan ng mga Hudyo, na katulad din ng mga Kristiyano. Na alam na niyang tinubos na siya ng dugo ng Panginoon, na katulad noon sa panahon ni Moses, na binigyan ng instruction ng Diyos na magpatay kayo ng matabang tupa, patayin, at yung dugo ng tupa ay ipahid sa doorpost ng inyong tahanan. At pagsasaluhan ninyo ang karne ng pinakamasarap na lang. At ginawa yan. At dahil doon sa instruction na yan, lahat ng may dugo na pinahiran nila sa pintuan, the angel of death passed over them. Amen? Nakita niyo ang pagsunod? Kaya yung kung merong sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay may walang dugo. For sure, patay sila. Kaya nga, sa panahon noon sa Egypt, they are mourning, they are groaning, because all the eldest, those who are the firstborn sons, lahat ng mga panganay na anak at panganay na mga kahayupan ay namatay. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon, this is the last plague. Ito na yung final judgment kay Paraon. Sa panahon ngayon, meron din judgment. Amen? Amen. Sa atin, na nasa biyaya ng Diyos, ang mundong ito'y nasa kahatulan. At sinabi nga ni Apostol Pedro, judgment begins at the house of God. Magkakaroon muna ng kahatulan sa tahanan ng Diyos. At mapapansin natin, maging sa gobyerno, nagkakaroon ng matinding exposures. Lahat ng kasakiman, lahat ng immoralidad, lahat ng greed, kasakiman ay na-expose. Because that's the plan of God. God ordained President Noynoy Aquino to become a leader of the Philippines, wherein the battle cry of the president is righteousness. Righteousness. The road to righteousness. The way to righteousness. Walang alam si Noynoy Aquino sa prophetic message na ito ng Panginoon. But God used him
Amen? God used him to cleanse the Philippines because God mandated the Philippines to become a praise nation. Praise nation means you will rule and reign. You are now the head and not the tail. You are above and not beneath. You are always at the top, never at the bottom. Philippines will rise again. And you are a Filipino. We are Filipinos, right? But the difference is we are not just an ordinary Filipinos. We are Christian Filipinos. We are the children of the Most High God. We are not only the Filipino citizens, but we are heavenly citizens. And so I don't believe it. Huwag niyong maliitin na, I'm a born again. Pero huwag kayong mahiya na, huwag niyong ikahiya kay born again. Magpakatapak ka pa nga sa panahon ito na ikaw ay born again. Dahil kung iisipin niyo pag born again, iba ang tingin nila sa born again. Kaya lang natidefiled dahil merong nalalahukan ng katulad ng mentalidad ng mga 10 spies, full of doubt, full of unbelief, full of fear, and full of carnalities. That's why God said they will not possess the land. They will not enter. They will wander in the wilderness. Paikot-ikot lang sila doon sa kaparangan sapagkat walang ginawa ang mga Israelita kundi magreklamo, magsisihan. Yan ang kwalidad ng mga Israelita sa panahon no? Nagsisisihan. Bakit ka ganyan? Akin yun, akin yun. Spirit of greed. Idolatries. Sumasamba sa mga foreign gods like Baal. Bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sila ay naging alipin ng banyagang Egypt. For how many years? 400 years? More than 400 years. Parang katulad ng mga Pilipino na tayo'y binihag ng mga Kastila ng humigit 400. Alam niyo ba yun? Tayo na alipin ng mga Kastila, tayo na alipin ng mga Hapon. Pero salamat sa ating mga bayani. Kaya alam niyo, ang mga bayani, yan ay ating sinasalubuhan. Kung sa panahon noon ay may Bonifacio, may Gabriela Sila, Jose Rizal, sa Kristendom, sa Christianity, meron ding mga bayani. Kayo kaya bayani? Bayani kaya ngayon. Tanungin niyo nga ang sarili niyo kung kayo bayan. Sapagkat ang bayani ay handang magpakamatay sa kanyang paniniwala, sa kanyang kredo. Handa kang mamatay sapagkat yan ang iyong sinumpaan. Anong sinumpaan niyo kayo sa ating Panginoon? Meron ba kayong sinumpaan? Si Apostol Pablo, sinabi niya, it's no longer I that live, but Christ lives in me. The life that now I live in the flesh is now I'm living by His grace through faith because He loves me. Kung alam mo mahal ka ni Kristo, handa ka rin mamatay para sa Kanya dahil minahal niya. Ikaw muna ang una niyang minahal bago ka nag-responde sa pagmamahal. Sapagkat kung ang babasihan may pagmamahal mo sa Kanya, naku, delikado dahil ang pagmamahal ng tao pabago-bago. Mahal kita ngayon, pero mamaya pag may nakita na yung mali, ay, hindi ko na ito mahal. Hallelujah. Ganyan ang basihan ng tao. Unconditional, conditional love. Hallelujah. Amen ba? Yes. Hindi, mamahalin kita, pero dapat ngayong Pasko, ay, bigyan mo ako at bibigyan din kita. Hallelujah. Bigayan. Bibigyan kita, bigyan mo muna ako. O bibigyan kita, then bibigyan mo rin ako. Ganyan ang basihan ng tao, may kondisyon. Ang Diyos, yan ang kagandahan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi mo man siya mahal,
mahal ka pa rin niya. Hindi ka man tapat, tapat pa rin siya. Amen. Ganyan si Jesus. Kaya ang bawat isa sa atin dapat maintindihan, ano ba ang tinanggap mo? Sino ba ang tinanggap mo? Kung relihiyon pa rin ang tinanggap mo, dapat wala ka rito ng kanado ka sa malaking simbahan. Hallelujah. Sapagkat kung tinanggap mo si Jesus at meron ka ng relasyon sa Kanya, karapat dapat ka sa Agape Church. Amen. Sapagkat dito'y walang Diyos-Diyosan. Ay, ako pastor, hindi na nasa pa sa Diyos-Diyoso, hindi na ako nalawad sa mga rebulto. Pero mas nauuna naman. Mas nauuna naman kung ano yung inuuna nyo. Ay, ang dami kong labada. Maglalabada na muna. Kaya, seek labada first, and labada will be added unto you. Ay, inuna mo yung labada. Kaya, ay, bakit kaya hindi mangubos ang labada ko? Sapagkat inuna mo yung labada. Kaya labada, added. Amen? Inuna mo yung trabaho, kaya tumambak ang trabaho sa'yo. Pero pag inuna mo ang Panginoon, dagdag ang Espiritu ng Diyos sa'yo. Kaya ang tunay na bayani ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Buong tapang na hinaharap niya ang problema. Buong tapang na hinaharap niya ano mang hilahin. Hindi siya bumibigay na kaunting problema. Ayoko na. Ayoko na ka-born again. Dami naman diyang akapiso. Hallelujah. Kailangan mong maranasan ang pagsubok, pagtitiis dahil kay Kristo. Amen. Sapagkat kung walang pagsubok, walang pagtitiis, walang suffering, how can you be identified with Christ? Because all of the disciples of Christ suffered for His sake. Jesus first suffered for us. Amen. But the disciples will also suffer for His sake. Amen. We suffered. That's why rejoice in times of suffering. Because the time that you are weak, God will make us strong. You cannot depend. Hindi mo pwedeng asahan, malakas ako. The time nga na malakas ka, diyan ka nga titirahin. Amen. Amen? The time na malakas ka, diyan ka titirahin, diyan ka ititest, diyan ka susubukin. But sinabi ni Zechariah, it's not by might, it's not by my power, but by the Spirit of the Lord. Dahil sa Espiritu ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin, kung napapaluguran natin ang Diyos. Pag napapaluguran means napapasaya. Ang Panginoong Jesus ba, ang Diyos ba natin, ay may ngiti? Siya ba ay marunong mag-smile? Yes. Of course. That's why God manifested in the flesh. Nakita ng mga disciples kung paano siya umiti. Nakita din ni Jesus kung wala siya sumili. Si Jesus ba nagsimangot? Nagsimangot pa si Jesus yung panahon niya? Galit siya dun sa... Of course, nagalit siya. Galit siya sa mga Pharisee. So, anong mukha ni Jesus pag galit? Alam nga namang, ay ngiti pa rin. Galit siya. That is a holy anger. Dahil ang tahanan niya ay ginawang house of peace. Ginawang tindahan, ginawang palengke. Siya pag nalungkot, yes, nalungkot siya. Sapagkat lahat ng mga disciples niya, iniwanan siya. Nung siya ay pinaparusahan na. Alam niyo kung sino lang nag-stay sa kanya? Alam niyo, sa kabila ng maraming nag-equip sa pagsunod sa Panginoon, during the time of Jesus, may natitira talagang bayani. Sino ang bayani sa panahon ni Jesus? Siyempre ang kanyang ina, hindi siya iniwan ng kanyang ina. Sapagkat mula sa kanyang sinapupunan na itinala niya nang siyang nakuha ng kanyang tagapagligtas. Mapalad siya. Pero sino pa among the disciples? Isa lamang ang natira hanggang sa crucifixion.
Kaya binilinan siya ni Jesus. Nandun ang ina at nandun din ang disciple niya. Si John, the beloved, at sabi niya, anak, tingnan mo ang iyong ina. Ina, tingnan mo ang iyong anak. Binilin niya sa kanyang disipulo, alagaan mo ang aking ina. Si John, the beloved, ay naging bayan. Hindi niya iniwan si Jesus. Hindi katulad ni Pedro, ang daming pangako, ang daming mga pangako. Hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Pero si Jesus, alam niya ang iniisip ng tao. Sabi niya, Pedro, napailing si Jesus. Sabi niya, Pedro, siguro sa isip-isip niya, hindi mo alam, Pedro, ang sinasabi mo. Masyado kang very impulsive. Alam mo lang, 3 beses mo akong nakatuwa. Maraming Kristiyano, puro pangako. Puro pangako. Lord, maglilingkod ako. Hindi ako absent. Buong puso, ikalawang buhay ko na ito, Panginoon, na aksidente ako, na halos mamamatay na ako. Pero, nabuhay ako dahil sa grasya mo. Maglilingkod ako, Panginoon. Pero nasa ng pangako? Si Pedro, puro pangako. Pero sa panahon na siya ay pinarurusahan na, nasa na ang mga disipulo, nagsipagtakas na. Pero si John the Beloved, sa puso niya may pangako siya sa Diyos. Hindi kita iiwan sa iyo ang buhay. Nasa iyo ang aking kaligtasan. Nasa iyo lahat. Lahat. Kaya hanggang si Jesus ay namatay sa cross. Sa huling hininga ni Jesus, nandun siya. Hindi niya iniwan ang kanyang Panginoon. Kasama, naging ina niya sa laman. Bayani, ang taong ani, itinataya niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ibinubuwis niya. Wala siyang pakialam. Kung iwanan man siya ng kanyang girlfriend, boyfriend, kung mawalan siya man ng trabaho, naitin siya, wala siyang mana, wala siyang pakialam, ang alam lang niya, may nagmahal sa kanya na hindi siya iniwan at pinatawad sa kabila ng napakaraming kasalanan. Ikaw ay magiging bayani sa harap ng Panginoon kung ang iyong pagmamahal ay buo at totoo. If the Lord delight in us, napapasaya natin ang Panginoon kung totoo ang pagsunod natin sa Kanya. Harangan man ang sibat sa mga magkasintahan, harangan man ang sibat, basta tayo'y nagmamahalan, walang makakapagpahiwalay sa atin. How much more si Jesus na nakapay sa kasalanan mo, hindi mo nga kaano-ano minahal mo? Hindi mo kaano-ano, basta tumibok lang yung puso mo. Eh si Jesus, ikaw ang unang tibok ng Panginoon. Amen. Tayo ang first love dahil tayo'y nilikha na kawangis ni Jesus. Nalikha sa John chapter 1. God created. Lahat ng narito existed because of Him. Lahat ng ating nakikita nalikha dahil sa Kanya. Kaya sinabi ni Paul, in Him we live. In Him we move. In Him we move. Bawat kilos mo dahil sa Kanya. Sa pagpupo mo, Jesus. Sa paghigang mo, Jesus. Hanggang sa huling hininga mo, Jesus, take my life. I'm coming back. I'm coming home. Church, if you will not give heed to the mandate of God
in this last season, you will be left behind. While I was praying the other day, my spirit was grieving because a still small voice is telling me, I'm sorry. Only few will enter into the promise. Only few. Only those who possess the spirit of Joshua will inherit the promise. Kaya ang spirit of enviousness, jealousy will arise. Because how come I did not get in? I did not receive. Why? Because you did not give heed to the divine instruction. Amen? Hindi mo isinapuso ang mga mensahe ng Diyos. Hindi mo inilagay, inukit sa iyong puso ang mga mensahe niya na nagbibigay sa iyo ng ligaya. Ang kaligayahan mo ay nasa mundo. If you are still living in this world, you are enmity with God. The Bible saying, according to Peter, those who are friendly with the Word will become an enmity with God. Ang nakikipagkaibigan sa mundong ito ay kaaway at kasalungat ng Diyos. But those who do the will of God will abide forever. For heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. For those who obey the word, they will remain forever. Forever with me. His kingdom is a kingdom of righteousness. Righteousness is right doing. You do the right thing. That's why Jesus said, seek my kingdom first and my righteousness. If you are always coming to church, but if you are not doing the right thing, then you are disconnecting to the kingdom of God. Because the kingdom of God is established in righteousness, not with the landas. Amen? Amen. Walang liko-liko, walang teka muna, sandali lang, ako lang ay Milo, nakakalimutan, parang si Lot, sa awa ni Lot. Teka lang, sandali lang, ako muna ay may pupuntahan dito pare. Mare, nandun ka na sa matawid na daan, lumingo ka pa, sayang lang ang pag-attend mo. Sabi nga ng isang preacher, ay linggo-linggo pumupunta ka sa church, magkano na pamasahe ngayon? Ay natatrapik ka pa. Ay pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay sayang lang ang pamasahe mo. Sayang lang ang mga sabon na inililigo mo sa katawan mo. You need to hear the rebuke of God in this last season and last days. Those who possess a spirit, the spirit of Joshua and Caleb, a different spirit. They are full of vision. May pangitain sila. Sapagkat ang taong may pangitain ay merong mararating. Amen. Amen. Ang walang pangitain, kaya sera. What will be, will be. Kung merong ang pangitain na yung katapusan ng taong ito, sa pagpasok ng 2015, Hallelujah. grabe! Mas greater! Supernatural ang may experience ng mga bayani. Are you heroes of faith? Amen. Amen. Really? Remember, you will be tested. Yes. Hallelujah. You will be tested. You will go through the fire 7 times intensity. Hallelujah. Hallelujah. Everybody now stand. Hallelujah. If we delight in the Lord, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Even the secret petition of your heart, God will give it to you. Hindi mo sinasabi. Siya lang ang nakakaalam. Pero,
pinapasaya mo ang Panginoon araw-araw. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Ang tao, lingas pugod kung kailan lang gusto. Kung mainit ngayon, bukas, sinasabayan ng taglamig, nakabaluktot sa kumot. Maraming Kristiyanong nakabaluktot sa kumot. Panahon na, gumising ka, tularan mo si Cabrera Silang, si Andres Bonifacio, tularan natin ang mga bayani, tularan natin sila sapagkat binubuwis nila ang kanilang buhay sa kanilang adhikain maging malaya ang bansang Pilipinas. At tayo ang recipients noon. Hindi na natin naranasan pa na tayo ay maging alipin ng iba't ibang klase, iba't ibang klase kultura ng ibang dayuhan. Huwag nating hayaan na lumalakad ang araw, lumalakad ang panahon, marami ka palang nakakaligtaan. Si Mary, alam niya, kilala niya kung sino si Jesus sa buhay niya. Kaya nang naging bisita niya si Jesus, at wala na noon si Lazarus, sila yung magkakapatid na naging kaibigan ni Jesus nung kabataan nila. At nang dumating si Jesus, ng kanyang papasukin, ipinaupo kasama ng mga disciples, kaagad siyang umupo. Kaagad siyang umupo. At excited siyang makinig sa isi-share sa kanya ni Jesus. Subalit, ang isang kapatid ni Mary na si Martha, nagpakaaba-abala, na-excite. Busy ako, busy. Kailangan pakainin ko si Jesus. Kailangan pakainin ko ang mga disciples. Hindi pa nga niya alam kung ano yung favorite ni Jesus. Hindi man na niya kinukonsulta ano ba ang favorite ni Jesus. Hindi. Nagpakaabala, nagtipla na agad ng mga nag-bake na agad kung anong i-bake niya. Kaya sa ministry, napagod agad. Kaya sabi niya, ito na, espiritu ng reklamo. Ay, naku naman, Mary! Ano ka ba? Jesus, magsabihan mo nga yung kapatid kong yan. Tamad eh! Eh, alam naman ako busy sa pagpaprepare na ipapakain ko sa iyo, sa mga disciples. Eh, hindi man lang ako tulungan sa pagluluto, paghahain. Ito na naman. Ito na naman ang reaction ni Jesus. Sabi niya, sa palagay ko at naniniwala ako, umiling na naman si Jesus. Sabi niya, Martha, Martha. Sabihin nga natin, Martha, Martha. Ganyan ang sabi, hindi Martha? Hindi Martha. Sabi niya, Martha, Martha. Kung ikaw ay nagpapakabala, sasabihin sa iyo, Carlo, Carlo, Jake, Paulo, Paul. Ay, yan ang maririnig niyong sound niya. Nagpakaabala na naman kayo ng mga mundo. Ano na naman yan? Kaya sa sobrang pagod sa ibang gawain, nagreklamo. Kasi, ganyan. Lumalabas ang tao. Sabi ni Jesus, Martha, Martha. Alam ko lang, Mary had chosen the best part that never take it away from her. Walang sino man na pwedeng mag-alis sa kanya sapagkat mas pinili niya ang pinakamagaling. Pero ang pinili mo, walang kakwenta-kwenta. Masakit yun kay Martha. Pero the truth hurts. Sabihin nyo nga, the truth hurts. The truth hurts. The truth hurts. But if you receive the truth, it will set you free. Amen. Amen. Tandaan nyo, this in the coming year will more exposure of your sin. Amen. Yes. Marami pang ilalabas
gawa ng mga Kristiyano. At kung hindi mo ito kaya, ikaw ay babackslide na. At sa panahon ng mga Israelita, dahil sa kanilang spirit of murmuring, complaining, idolatry, sumasamba sa mga kung napapaluguran natin ang Diyos. Pag napapaluguran means napapasaya. Ang Panginoong Jesus ba, ang Diyos ba natin, ay may ngiti? Siya ba ay marunong mag-smile? Yes. Of course. That's why God manifested in the flesh. Nakita ng mga disciples kung paano siya umiti. Nakita din ni Jesus kung wala siya sumili. Si Jesus ba nagsimangot? Nagsimangot pa si Jesus yung panahon niya? Galit siya dun sa... Of course, nagalit siya. Nagalit siya sa mga Pharisee. So, anong mukha ni Jesus pagalit? Ano nga namang ang ngiti pa rin. Galit siya. That is a holy anger. Dahil ang tahanan niya ay ginawang house of peace. Ginawang tindahan, ginawang palengke. Siya baga ay nalungkot? Yes, nalungkot siya. Sapagkat lahat ng mga disciples niya, iniwanan siya. Nung siya ay pinaparusahan na. Alam niyo kung sino lang nag-stay sa kanya? Alam niyo, sa kabila ng maraming nag-quit sa pagsunod sa Panginoon, during the time of Jesus, may natitira talagang bayani. Sino ang bayani sa panahon ni Jesus? Siyempre ang kanyang ina, hindi siya iniwan ng kanyang ina. Sapagkat mula sa kanyang sinapupunan na itinala niya nang siyang nakuha ng kanyang tagapagligtas. Mapalad siya. Pero sino pa among the disciples? Isa lamang ang natira hanggang sa crucifixion. Kaya binilinan siya ni Jesus. Nandun ang ina at nandun din ang disciple niya. Si John, the beloved, at sabi niya, anak, tingnan mo ang iyong ina. Ina, tingnan mo ang iyong anak. Binilin niya sa kanyang disipulo, alagaan mo ang aking ina. Si John, the beloved, ay naging bayan. Hindi niya iniwan si Jesus. Hindi katulad ni Pedro, ang daming pangako, ang daming mga pangako. Hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Pero si Jesus, alam niya ang iniisip ng tao. Sabi niya, Pedro, napailing si Jesus. Sabi niya, Pedro, siguro sa isip-isip niya, hindi mo alam, Pedro, ang sinasabi mo. Masyado kang very impulsive. Alam mo lang, 3 beses mo akong nakatuwa. Maraming Kristiyano, puro pangako. Puro pangako. Lord, maglilingkod ako. Hindi ako absent. Buong puso, ikalawang buhay ko na ito, Panginoon. Na-aksidente ako, halos mamamatay na ako. Pero, nabuhay ako dahil sa grasya mo. Maglilingkod ako, Panginoon. Pero nasa ng pangako? Si Pedro, puro pangako. Pero sa panahon na siya ay pinarurusahan na, nasa na mga disipulo, nagsipagtakas na. Pero si John the Beloved, sa puso niya may pangako siya sa Diyos. Hindi kita iiwan sa iyo ang buhay. Nasa iyo ang aking kaligtasan. Nasa iyo lahat. Lahat. Kaya hanggang si Jesus ay namatay sa cross. Sa huling hininga ni Jesus, nandun siya. Hindi niya iniwan ang kanyang Panginoon. Kasama naging ina niya sa Ama. Bayani. Ang taong ani, itinataya niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ibinubuwis niya. Wala siyang pakialam
Kung iwanan man siya ng kanyang girlfriend, boyfriend, kung mawalan siya man ng trabaho, laitin siya, wala siyang mana, wala siyang pakialam, ang alam lang niya, may nagmahal sa kanya na hindi siya iniwan at pinatawad sa kabila ng napakaraming kasalanan. Ikaw ay magiging bayani sa harap ng Panginoon kung ang iyong pagmamahal ay buo at totoo. If the Lord delight in us, napapasaya natin ang Panginoon kung totoo ang pagsunod natin sa Kanya. Harangan man ang sibat sa mga magkasintahan, harangan man ang sibat, basta tayo'y nagmamahalan, walang makakapagpahiwalay sa atin. How much more si Jesus na nakapay sa kasalanan mo, hindi mo nga kaano-ano minahal mo? Hindi mo kaano-ano, basta tumibok lang yung puso mo. Eh si Jesus, ikaw ang unang tibok ng Panginoon. Amen. Tayo ang first love dahil tayo'y nilikha ng awangis ni Jesus. Nalikha sa John chapter 1. God created. Lahat ng narito existed because of Him. Lahat ng ating nakikita nalikha dahil sa Kanya. Kaya sinabi ni Paul, in Him we live. In Him we move. In Him we move. Bawat kilos mo dahil sa Kanya. Sa pag-upo mo, Jesus. Sa pag-higa mo, Jesus. Hanggang sa huling hininga mo, Jesus, take my life. I'm coming back. I'm coming home. Church, if you will not give heed to the mandate of God in this last season, you will be left behind. While I was praying the other day, my spirit was grieving because a still small voice is telling me, I'm sorry. Only few will enter into the promise. Only few. Only those who possess the spirit of Joshua will inherit the promise. Kaya ang spirit of enviousness, jealousy will arise. Because how come I did not get in? I did not receive. Why? Because you did not give heed to the divine instruction. Amen? Hindi mo isinapuso ang mga mensahe ng Diyos. Hindi mo inilagay, inukit sa iyong puso ang mga mensahe niya na nagbibigay sa iyo ng ligaya. Ang kaligayahan mo ay nasa mundo. If you are still living in this world, you are enmity with God. The Bible saying, according to Peter, those who are friendly with the Word will become an enmity with God. Ang nakikipagkaibigan sa mundong ito ay kaaway at kasalungat ng Diyos. But those who do the will of God will abide forever. For heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. For those who obey the word, they will remain forever. Forever with me. His kingdom is a kingdom of righteousness. Righteousness is right doing. You do the right thing. That's why Jesus said, seek my kingdom first and my righteousness. If you are always coming to church, but if you are not doing the right thing, then you are disconnecting to the kingdom of God. Because the kingdom of God is established in righteousness. Matuwid, dalandas. Amen? Amen. Walang liko-liko, walang teka muna, sandali lang, ako lang ay medyo nakalimutan, parang si Lot, sa awa ni Lot. Teka lang, sandali lang, ako muna ay may pupuntahan dito, pare. Mare, nandun ka na sa matuwid na daan.
lumingo ka pa. Lumingo ka pa. Sayang. Sayang lang ang pag-attend mo. Sabi nga ng isang preacher, ay linggo-linggo pumupunta ka sa church, magkano na pamasahe ngayon? Ay, natatrapik ka pa. Ay, pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ay, sayang lang ang pamasahe mo. Sayang lang ang mga sabon na inililigo mo sa katawan mo. You need to hear the rebuke of God in His last season and last days. Those who possess a spirit, the spirit of Joshua and Caleb, a different spirit. They are full of vision. May pangitain sila. Sapagkat ang taong may pangitain ay merong mararating. Amen. Amen. Ang walang pangitain, sera. What will be, will be. Kung merong ang pangitain na yung katapusan ng taong ito, sa pagpasok ng 2015, Hallelujah. grabe! Mas greater! Supernatural ang may experience ng mga bayani. Are you heroes of faith? Amen. Amen. Really? Remember, you will be tested. Yes. Hallelujah. You will be tested. You will go through the fire 7 times intensity. Hallelujah. Hallelujah. Everybody now stand. Hallelujah. If we delight in the Lord, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Even the secret petition of your heart, God will give it to you. Hindi mo sinasabi. Siya lang ang nakakaalam. Pero, pinapasaya mo ang Panginoon araw-araw. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Ang tao, lingas pugod kung kailan lang gusto. Kung mainit ngayon, bukas, sinasabayan ng taglamig, nakabaluktot sa kumot. Maraming Kristiyanong nakabaluktot sa kumot. Panahon na, gumising ka, tularan mo si Cabrera Silang, si Andres Bonifacio, tularan natin ang mga bayani. Tularan natin sila sapagkat binubuwis nila ang kanilang buhay sa kanilang adhikain maging malaya ang bansang Pilipinas. At tayo ang recipients noon. Hindi na natin naranasan pa na tayo ay maging alipin ng iba't ibang klase, iba't klase kultura ng ibang dayuhan. Huwag nating hayaan na lumalakad ang araw, lumalakad ang panahon, marami ka palang nakakaligtaan. Si Mary, alam niya, kilala niya kung sino si Jesus sa buhay niya. Kaya nang naging bisita niya si Jesus, at wala na noon si Lazarus, sila'y magkakapatid na naging kaibigan ni Jesus nung kabataan nila. At nang dumating si Jesus, ng kanyang papasukin, ipinaupo kasama ng mga disciples, kaagad siyang umupo. At excited siyang makinig sa isi-share sa kanya ni Jesus. Subalit, ang isang kapatid ni Mary na si Martha, nagpakaaba-abala, na-excite. Busy. Kailangan pakainin ko si Jesus. Kailangan pakainin ko ang mga disciples. Hindi pa nga niya alam kung ano yung favorite ni Jesus. Hindi man na niya kinukonsulta ano ba ang favorite ni Jesus. Hindi. Nagpakaabala, nagpipla na agad, nag-bake na agad kung anong i-bake niya. Kaya sa ministry, napagod agad. Kaya sabi niya, ito na, espiritu ng reklamo. Ay, naku naman, Mary! Ano ka ba? Jesus, magsabihan mo nga yung kapatid kong yan. Tamat eh! Alam naman ako busy sa pagpaprepare na ipapakain ko sa iyo, sa mga disciples. Hindi
pagluluto, paghahain. Ito na naman. Ito na naman ang reaction ni Jesus. Sabi niya, sa palagay ko at naniniwala ako, umiling na naman si Jesus. Sabi niya, Martha, Martha. Sabihin nga natin, Martha, Martha. Ganyan ang sabi, hindi Martha? Hindi Martha. Sabi niya, Martha, Martha. Kung ikaw ay nagpapakabala, sasabihin sa iyo, Carlo, Carlo, Jake, Paulo, Paul. Ay, yan ang maririnig niyong sound niya. Nagpakaabala na naman kayo ng mga mundo. Ano na naman yan? Kaya sa sobrang pagod sa ibang gawain, nagreklamo. Kasi, ganyan. Lumalabas ang tao. Sabi ni Jesus, Martha, Martha. Alam ko lang, Mary had chosen the best part that never take it away from her. Walang sino man na pwede mag-alis sa kanya sapagkat mas pinili niya ang pinakamagaling. Pero ang pinili mo, walang kakwenta-kwenta. Masakit yun kay Martha. Pero the truth hurts. Sabihin nyo nga, the truth hurts. The truth hurts. The truth hurts. But if you receive the truth, it will set you free. Amen. Tandaan nyo, this the coming year will more exposure of your sin. Yes. Marami pang ilalabas na mga maling gawa ng mga Kristiyano. At kung hindi mo ito kaya, ikaw ay babackslide na. At sa panahon ng mga Israelita, dahil sa kanilang spirit of murmuring, complaining, idolatry, sumasamba sa mga may paa, hindi naman nakakalakad. May kamay, wala namang hindi naman nakakaabot. Ibig sabihin niyan, yung mga bagay na material na nagiging Diyos-Diyosa natin ay pansamantala lamang at mawawala ng kabuluhan. Dahil walang kabuluhan ang sinasamba mo, maging ka rin walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Hindi ka niya pagpapalain. Kung gusto mo ng blessing, illegal ang blessings mo. But the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow to it. Amen. Masaya sa piling ng Panginoon. Masaya ang nasa sentro, nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Don't just be an ordinary Christian, no more. Ang hinahanap na ng Diyos ay bayani. Kung alam mo, sa tingin mo na ikaw ay bayani, ikaw na nakakarinig sa akin. Ang mensahe ito ay para sa iyo. Magpakabayani ng bawat isa. Ihanda na niya ang kanyang barit, ang sandata. Ang totoong bayani ay may sandata, ang kanyang pananampalataya. Amen. Ang pananampalatayang ito ay parating nakahanda upang ito ang mag-defend sa kanya sa oras ng pag-uusig. Handa kang ipaglaban, content to your faith. Yan ang nakaraan natin. Kung gusto mo ng promise fulfillment, content to your faith, ipaglaban mo. Sabihin mo, Lord, kailangan matanggap ko ito. Di ba pangako mo? Di ba pangako mo, payayamanin mo ako? Wala na ako sa paghihirap, wala na ako sa utang. Ipaglaban mo na anak ka ng Diyos at ikaw ay laging nasa taas. Hindi ka nabulto. That's the promise of God. Many healing. That's why I salute. Mayroon tayo ngayong bayani dito, si Brother Pedrick. Hindi na siya umasa sa gamot, hindi na siya umasa sa doktor. Sabi niya, yung ibabayad ko sa doktor, ibibigay ko sa gawain ko, Panginoon, upang marami pang madala ng Ebanghelyo ni Kristo. Ganyan ang mentalidad ng bayani. May pangit
Amen. Nagdadala ng kaluluwa. Yung nangangaroling sa aming mga bata, sa pangangaroling nila, sabi ko, kilala niyo naman si Kristo na inyong pinapangaroling. Upo. Ay, upo. Sino si Kristo? Diyos po ay Amen. Anong dahilan at siya ay napunta dito sa lupa? Ay, ewan po. Kayo po ba'y madre? Madre po kayo. Napagkamalang pa ako madre. Pagpatungkol sa Diyos, ay, akala nila ikaw ay madre. Kasi babae ako kung ako lalaki, siguro, pari ka po? Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Bibigyan ko kayo ng aginaldo pag alam niyo ang sagot. Walang makasagot. Wala. Nakita niyo mga bata, ang lalaki na. Hindi alam kung bakit sila nangangaroling. Basta alam lang nila ay aginaldo. Ganyan ang maraming Kristiyano na born again, pero hindi niya alam. Tumanggap pa na siya kay Kristo, hindi niya, ako ba iligtas? Ligtas ako? Hindi ko alam. Basta ako'y napunta sa church. Yung ba pag tumanggap kay Kristo, iligtas? Amen. Ay magbasa ng Biblia. Amen? Sapagkat sinabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ng tao ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan, walang katapusan kay Kristo Jesus. Maliwanag ang Biblia. May buhay na walang hanggan ka na nang tinanggap mo si Kristo Jesus. Ano at ikaw ay padilid-ali pa. Kaya ang buhay ng Kristiyano, hapay-hapay. Ikaw ay hapay-hapay. Hindi ka kasama sa mga bayani. Ang tunay na bayani ay nag-iisip. Ayan na naman tayo. Ang totoong bayani ay katulad ng matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sapagkat alam niya pagka ang bahay niya ay konkreto, pagdating ng sunog, pagdating ng dilubyo, pagdating ng malakas na alon, bagyo, nakatayo ang bahay niya. Nag-iisip ang tagapagtayo. Yan ang dapat ng Kristiyano. Matalino. Subayat ang mangmang, comfort, yung laging comfortable. Parating easy Christian. If you are still in this poor mentality of foolish Christians, it's all up to you. But for me, I want to taste the land flowing with milk and honey. Taas po natin ang ating kamay. Panginoon, napakaganda po ng mensahe mo. Lord, salamat. Dahil every Sunday may mensahe ka sa amin. We are only few Christians. We are only few members, few leaders. And you ordained me for such a time as this, just like Queen Esther. For we know and we believe that you are raising up Queen Esthers in this season, who is not afraid to die, Yes. facing the King. Facing the King, her life will be at risk. Nakikipagsapalaran siya sa pagharap niya sa kanyang hari. Sapagkat hindi pa panahon ng pagharap sa hari. Sapagkat merong protocol sa panahon noon. Pero sinabi ni Esther sa kanyang mga kasamahang Hudyo, pray and fast. Let's pray and fast. If I perish, I perish. Kung ako'y mamatay, mamatay na. Pero alang-alang sa kaligtasan ng mamamayang Hudyo. Nakita ninyo, bayani, si Esther. Handa siyang mamatay sa kanyang ipinaglalabang pananampalataya. Kaya ba natin na kahit bawian tayo ng buhay at sabihin sa ating, Kristo o kamatayan? Mabubuhay ka, kakain ka, may bahay ka, may kotse ka, pero itatakuin mo si Kristo. Kristo o mga Diyos-Diyosan nasa atin, nasa bawat isa ang pagpapasya. Sa atin,
na nakarinig ng mensaheng ito. Hindi pa huli ang lahat para totoo magbalik loob sa Diyos at muli tuparin ang mga pangako na inyong pinitawan sa Diyos upang maranasan natin ang mga pangako. Awitin natin yan pangako. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Your promise are true. For you are not a man that you should lie. What you have said, you're going to give it. Because you are our Heavenly Father, who take pleasure, who delighted to give the kingdom of God. Everybody close your eyes, raise your hands. Close your eyes. Communicate with God. Makipag-usap kayo sa Diyos. Nobody will open her eyes, please. Kunin natin ang Bible natin at yakapin natin.